Good morning. Clear. Okay, mic test. Okay. So isang mapagpalang pagtitipon na naman po, no. So second part po ng ating Lord's Day service, no. Part po sa ating liturgy ay itong confessions or creed, no. Confessions and creed, yung mga ating pinapahayag sa pamamagitan ng ating mga bibig, no. Tayo ay muli ay aaralin yung chapter 2 ng London Baptist Confession of Faith. So, okay. So, bilang pag-uumpisa, so pakihanda po yung chapter 2, paragraph 1. Atin po muli itong babasahin. At pagkatapos ay ang ating magiging text na babasahin bilang congregation ay magmumula po sa Gospel ni Juan. So, from talata 14, verse 14 hanggang 18 po. So, kung ready na po ang bawat isa, unahin po natin yung pagbabasa ng confession, and then after that, babasahin natin yung John 1, and tayo po ay magsisimula sa ating part 4. Okay? So, whenever ready na po, tayo po ay magsimulang basahin London Baptist Confession of Faith, chapter 2, paragraph 1. So, sabayan po nating basahin. Mayroon lamang isa at tanging isang buhay at tunay na Diyos. Siya ay nabubuhay sa kanyang sarili at walang hangganan sa kanyang pagka-Diyos at kasakdalan. Siya lamang ang dalisay na espiritu. Di nakikita, walang katawan at mga sangkap na pabago-bagong damdamin ng mga tao. Siya lamang ang walang kamatayan at tumatahan sa kaliwanagan na di kayang abutin ng sino man. Siya ay hindi nagbabago, walang hangganan, hindi malilirip, makapangyarihan sa lahat at walang hanggan. Siya ay kabanal-banalan, lubos ang kaganapan, ganap na makapangyarihan at ganap na malaya. Ginagawa niya ang lahat ayon sa kanyang di nababagong matuwid na kalooban at tungo sa kanyang sariling kaluwalhatian. Siya ay puspos ng kabutihan at katotohanan. Siya ay nagpapatawad ng kasamaan, pagsuway at kasalanan. Siya ay nagpapala sa mga humahanap sa kanya ng buong puso. Ngunit siya ay napupuot sa lahat ng kasalanan. Hindi niya maaaring palampasin ang kasalanan o ariing walang sala ang salarin, at siya ay ganap na makatarungan sa paghatol. So, tayo po ay dumako sa ating text, John 1, talata 14. So, tayo po ay magsipagtayo at basahin talata 14 hanggang 18 po. Okay? So, John 1:14. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatiang gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at sumigaw, "Siya yaong aking sinasabi, ang dumarating na kasunod ko ay naging una sa akin sapagkat siya'y nauna sa akin." At mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya, sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. 18. Walang sinumang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya.
So tayo po ay magsipag-upo at hayaan niyo pong tayo ay magpatuloy sa panalangin. Ama namin sa langit, tunay nga po na ikaw ay Diyos at kami ay iyong mga nilalang. Salamat Panginoon sa biyaya na ikay aming makilala at kami ay katagpuin mo sa pamamagitan ng iyong anak na naging tao upang sa amin ay ipamalas ang kung ano ang meron sa nag-iisang Diyos, Panginoon. At sa dakong ito ng aming pagpapahayag ay pinahayag namin na ikaw po ay Espiritu, ang tanging dalisay na Espiritu na di nakikita, Panginoon. Wala ka pong pita, wala ka pong katawan na katulad namin, Panginoon. At ikaw lamang ang tanging immortal, Panginoon. At ikaw ay nananahan sa liwanag na ni isa sa amin ay walang makakapunta, Panginoon. Tangi ikaw lamang sapagkat ikaw ay nag-iisang Diyos. Banal, banal, banal ang iyong pangalan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Okay po, so sa ating pong Sabbath School, so yun po, tayo po ay dadako sa ika-4 na parte. No? So, at sa ika-4 na parteng ito ay ang ating pag-aaralan ay yung pagiging espiritu ng Diyos. Ang espiritualidad ng Diyos. Okay po? So bagaman ang highlight niyan, babasahin ko po sa inyo, sa talatang ito, siya lamang ang dalisay na espiritu, sinundan ng di nakikita, walang katawan at mga sangkap na pabago-bagong damdamin ng mga tao. Siya lamang ang walang kamatayan at tumatahan sa kaliwanagan na di kayang abutin ng sinuman. Okay, so yung mga katagang pong iyan ay ating itatry na himay-himayin at nawa po'y mas lumalim at mas maging profound po yung ating pagkakaunawa sa katangian ng Panginoon na ating sinasambang lahat. So last night po, pinag-uusapan po namin ng asawa ko po yung regarding po dito sa pananampalataya natin bilang Kristiyano. At isa sa napag-usapan namin is yung teolohiya o yung doktrina o yung katuruan na ating pinanghahawakan tungkol sa Trinidad o yung Trinity po. So tinry ko po siyang tanungin, ikaw bilang Kristiyano, ano ang iyong pagkakaunawa? And yun, nasabi nga ni Brother Ryle, Pastor Ryle, na dapat alam din natin i-articulate itong mga bagay na ito. Kasi paano nga naman natin sasabihin na Kristiyano tayo kung hindi naman tayo confessional? Ibig sabihin wala naman tayong ipinapahayag tungkol sa ating pananampalataya, no? Tunay po no na ang ating pong regeneration ito po ay inner. Nasa loob po ito no. Hindi rin po natin to nakikita actually. Wala po tayong mga red light, green light diyan sa mga ulunan natin na magsasabi, "Oh, ito Kristiyano to, ito hindi." Ito ay may espiritu ng Diyos, ito ay may espiritu ng prinsipe ng mga hangin o ng demonyo o ng diablo, hari ng sanlibutan ito. Wala po nagsasabi, no? Wala po makakapagsabi actually. Pero one is guaranteed, lahat po tayo ay naging anak ng diablo sapagkat lahat tayo ay nagkasala sa ating Ama sa langit. At ang kagandahan po nito, itong Confession of Faith 1689, talagang dito po, ito po yung kapahayagan ng ating pananampalataya. Kaya sana po, wag po nating maliitin yung kapangyarihan din ng itong pagpapahayag na ito. So yun nga, sinabi ko na po sa inyo, yun po yung magiging focus natin, yung espiritualidad ng Diyos. So God is spirit. Nauna na po natin na pag-usapan yan last Sunday, no?
Bagaman hapon yon kasi medyo may changes na po talaga, no? And salamat po sa ating Panginoon kasi nga po talagang dynamic, no? Naging dynamic po yung at nakita natin yung pagkilos ng Espiritu Santo. Ako, I believe it is only by the Holy Spirit. Kasi kung tao ang nasa uh, likod ng mga nangyayaring ito, asahan po natin mawawala rin to. Okay po, marami na pong nawala, no? Kung kayo ay taga Surigao, siguro po hindi nyo na po maririnig yung kapa, no? Sarado na po. Kasi po tao po yung ano nun, yung naka-back doon. Okay? And once na ang tao ma-expose, makikita kasi visible po tayo eh. Nakikita po tayo eh, no? Yung mga ginagawa natin. Pero on contrary, no? Though hindi po talaga natin maikukumpara, pero dahil nga po limitado lang ang ating karunungan, uh, isa sa ginagawa natin upang intindihin o somehow maipaliwanag kung ano ang Diyos ay kung ano ang hindi siya. Okay? At yun at itong ating part na ito, invisible God. Sabihin, hindi siya nakikita. 'Di ba? Ang hirap kasing i-conceptualize eh. Kahapon nga sabi ko, o sige, paano mo ipapaliwanag sa akin yung Trinity sa isang sentence? Hindi siya nakapagsalita. 'Di ba? Kasi napakahirap. Sabi ko, oo, tama 'yan. Napakahirap kasi talagang ipasok sa napakaliit nating kokote yung napakalaking Diyos. Pero hindi yan nangangahulugan na hindi mo na rin kikilalanin ng Diyos. No? At ipinahayag ng Diyos. Napakaganda po nung nabasa natin na salita, Ebanghelyo kanina, no? John 1:14 at naging salita. At tumahang kasama namin. No? Kasi ang nagsasalita po noon ay yung first hand na nakakita, eyewitness po. Kaya ganun po kabigat. Pag binabasa natin yung mga gospel accounts, napakabigat po nun kasi it is, yung account po na yun ay galing sa eyewitness. Hindi pa yung eyewitness ng GMA network, no? Mga di umano, hindi po yun. Ito po talagang sinabi ng Apostol Juan, siya ay nakita namin. Wala pong di umano noon, wala pong KMJS noon. Okay? Totoo po. Legit. Hindi mo na kailangan i-fact check. Although hindi ko sinasabing hindi kailangan i-fact check, i-fact check, na fact check na po ito. At sino po ang nag-fact check nito? Siyempre, yung author. It is the Lord. It is the Holy Spirit. Kaya sabi dito, siya lamang ang dalisay na spirito, di nakikita, walang katawan at mga sangkap na pabago-bagong damdamin ng mga tao. Mamaya pag-uusapan din natin yan, yung bawat category niyan. Siya lamang, pangatlo, siya lamang ang walang kamatayan at tumatahan sa kaliwanagan na di kayang abutin ng sino man sa atin. Okay? So yung unang parte, di nakikita. Invisible. Okay? Dahil hindi natin makita ang Diyos, invisible. Sabi, ang Diyos ay hindi maaaring ipaloob at suriin sa agham. Ano po yung agham? Siyensya. Sabihin, kaalaman. No? Kaya nga po, 'di ba, yung mga scientists, lalaki po ng ulo nila, no? Sana po hindi po tayo ganoon. Sana po hindi po tayo puro ulo. Kasi hindi po talaga natin kayang, actually po, kahit gaano po kalaki yung ulo nyo, napakaliit pa rin po niyan. Napaka-cated pa rin po niyan. Yan po talaga. Wala na po. Hindi ko po ibinababa ang sangkatauhan sapagkat ito ay nilikha ng Diyos. In-express niya ang kanyang sarili in the image of God. Tayo po ay nilikha ng Diyos. Hindi ko po binababa. Wag po kayong wag niyo pong isipin ay binababa ko po ang tao, hindi po. Pero ito po ang katotohanan. Kung tayo ikukumpara sa Diyos, napaka-kikitid po ng utak natin. So much more na tayo po ay mga fallen. Makasalanan po kasi tayo eh. Kaya nga po tayo namamatay eh, no? Araw-araw sa news, kamatayan po yung nakikita natin. And it is natural. Hindi ko po sinasabi na ang kamatayan mo is supposedly
natural, sa totoo po, no, kumbaga, sa mas narrower sense o yung talagang sa ibang sense po, no, hindi po talaga natural ang mamatay ang tao sapagkat tayo po ay nilikha sa imahe ng Diyos at ang Diyos ay immortal. Okay? Okay. Pero hindi po tayo magdi-discuss doon. Yun po, ang Diyos ay hindi maaaring ipaloob at suriin sa agham o kaalaman na parang isa lamang sangkap na maaaring matuklasan sa universe o sansinukob. No, hindi po yun, hindi siya parang missing link, sino ba si God? Actually hindi po, hindi po natin kayang ipasok sa isang vial ang Panginoon, hindi po. Bakit? Anong sabi ng salita? Sapagkat sa pamamagitan niya ang lahat ng bagay. Okay? Klaro po 'yon. Okay? So, John 1:18, nabasa natin, walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak. Klaro po 'yan, no? So sa mga sa mga sasagot niyo po sa mga iglesia ni Cristo ni Manalo, iglesia ni Manalo, ito pong John 1:18, klarong pahayag po to ni Apostol Juan, ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Okay? So, sabi mo, hindi nakikita ang Diyos. So, ibig sabihin, contradiction si Jesus Christ kasi nakita namin siya eh. Hindi po yun ang ibig sabihin ng di nakikita. Hindi po yun ang ibig sabihin. Pag sinabing hindi nakikita, ang ipinupunto po nito yung espiritualidad ng Diyos. Ang ibig sabihin, hindi siya katulad natin. Hindi siya nilikha. Yun po ang ibig sabihin nun. Kaya kung may magpipiloso po, ang hirap po ng magpipiloso po sa inyo. So, hindi na po kayo maliligaw. Hindi po yun ang ating kapahayagan na hindi nakikita kasi pinahayag ng Diyos ang kanyang sarili. Totoo po yan. At yan ay biyaya niya sa atin. Okay? Na kanyang ipinahayag ang Diyos. Ang Diyos na Espiritu lamang, okay? Ito po yung sagot doon. Ang Diyos na Espiritu lamang ang makakapagpahayag ng kanyang sarili sa nakikitang paraan. Okay? Siya lamang po ang may kakayanan noon, ang Diyos na Espiritu. Okay? Huwag po tayong tumuon dun sa hindi nakikita. Doon tayo tumuon sa siya ang dalisay na Espiritu. Ang Diyos na Espiritu lamang ang makapagpapahayag sa kanyang sarili sa nakikitang paraan in a visible way. Okay? At ginawa niya ito sa pagkakatawang tao. Yun po yung nabasa natin. Yun po yung binasa natin, no? John 1:14. Alam ko po, memory verse natin yun. Sana po minimemorize nyo at the same time minimeditate nyo po yun. No? Mabigat po yun. At ginawa niya ito sa pagkakatawang tao ng ikalawang persona ng Trinity. Yun nga po yung pinag-uusapan namin kagabi. Si Jesus ang larawan ng di nakikitang Diyos. Ang panganay sa lahat ng nilikha. No? Sa account po ni Pablo sa Colossus 1:15, no? Sabi doon, siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang. So nakita po natin, no, ang Diyos na di nakikita, pero siya ay nagpakita. Siya ay nagpahayag sa papaanong paraan. Dito sa pinag-uusapan natin sa John 1:14, John 1:18 at Colossians 1:15 ay sa kanyang incarnate word, no? Sa salitang nagkatawang tao at tumahang kasama ng mga apostol. Okay? Yun po ang revelation nitong ating ipinapahayag ngayong ipinapahayag nating mga mananampalataya na nailagay dito kumbaga na-compile in a form of paragraph dito sa ating confession of faith. Okay?
Tanging ang Diyos lamang ang maaaring lumikha ng larawan ng kanyang sarili. Hindi nyo po kayang gawin yun. I bet no one, no? Wala po. Tanging ang Diyos lamang. So ano po yung pinag-uusapan natin dito? Ang espiritualidad ng Diyos. He is spirit, no? Huwag niyo po siyang ihahambing sa kahit kanino. Kaya pag natitempo tayo na ihambing siya sa mga bagay na nakikita, wag po. yun po sinasabi dito, no? Pag natitempt tayo, wag po tayong wag po tayong tawag dito, mahulog sa ganung kasalanan. Okay? Tanging ang Diyos lamang ang maaaring lumikha ng larawan ng kanyang sarili. Ginawa niya ito sa paglikha, nakikita natin. So invisible God, yes, opo. Pero kitang-kita po natin, hayag po sa atin na may lumikha sapagkat may mga nilikha, no, sa palibot natin. Nang likhain niya ang tao ayon sa kanyang larawan. Kaya nga po, 'di ba, isa sa pinag-uutos ng Diyos, wag niyo talagang yuyurakan yung tao. At gaano pa yung kasama. Kasi image bearer yan ng Diyos. Imago Dei. Kumbaga, image bearer ng Panginoon. Kaya po pag sinasabi mo, bobo mo, tanga mo, wag po. Kasi ang sinasabihan niyo po 'yon ay image bearer ng Diyos. Okay? So, kaya po talagang kumbaga maging maingat po tayo sa mga ganong bagay. At kasalanan po talaga 'yon. Sasabihin, okay lang 'yon, pero hindi po. Hindi po 'yun okay. Actually. Okay? Sa totoo po. Okay. So, sa pagkakatawang tao ng kanyang anak, 'yon. Una sa creation, tapos tayo sa paglikha sa atin, at pagkatapos ay sa kanyang anak, no? Yung monogenes na tinatawag, si Jesus Christ. At sa pagpapaging banal ng kanyang bayan kay Kristo. Okay? Isa po sa revelation na may Diyos ay may iglesia po eh. Kaya nga po kung may ginagawa ang Diyos, pinupurify niya ang iglesia, well, that is God, the invisible God, hindi nakikita, working amongst us. So sana po kagalakan po natin na yun, Hindi yung parang mag-aano pa tayo, ang dami naman nagbabago dito. Ano ba to? Hindi naman stable. Well, actually, on contrary po, no? Yung kung meron man pong stable na bagay, yun ay ang iglesia ng Diyos. Bakit po? Kasi ito po yung langit sa lupa. Ito po yung literal na langit sa lupa. Kung gusto mong makita ang langit, well, hindi mo po kayang makita yon. Ang pinaka pwede mong puntahan ay ang lupon ng mga mananampalataya o ang iglesia ni Kristo, iglesia ng Diyos. Okay? So ito po yung closest to heaven, May kanta pong gano'n, nakalimutan ko na yung no? Ito po yung closest to heaven. Okay? At dito natin makikita ang luwalhati ng Diyos. Ngunit tayo bilang mga tao, tayo naman bilang mga tao, kasi wala po talagang pinakamagandang form ng theology o pag-aaral ng Diyos na kaya natin, kundi ang kilalanin natin ng sarili. Hindi natin kayang kilalanin ng Diyos kung hindi natin kayang kilalanin tayo bilang mga tao. Ngunit tayo bilang mga tao ay pinagbabawal na gumawa ng larawan ng Diyos. Okay. Ito, minamani-mani po to ng Iglesia Katolika, Okay lang sa kanila. Basta makapag-pit senior, okay na lang yun. No? Maipasok yung kung ano pang mga ideolohiya, no? Napaka po talaga. Kumbaga, kapon niya pinag-usapan namin, ang sure way, ito talaga, surely, yung katuruan ng mga ganitong mga hindi naman iglesia, mga samahan, yung Katolika, surely na ang katuruan nito ay ang sure na pupuntahan ng
tao na mananampalataya sa katuruan na ito ay ang tiyak na kapahamakan, impyerno po. Pero hindi po natin sinasabi na lahat ng nasa Iglesia Katolika ay nasa impyerno. Okay po? Pero wala pong napupunta sa langit dahil po sa kanilang katuruan. Kasi po hindi naman po talaga Christian yung kanilang katuruan. On contrary, anti-Christ po ang kanilang katuruan. Okay? So, kaya po makikita naman po, kaya nga po sa fruit natin makikita, ano. Makikita naman natin kung paano sila maggawa ng liturgy, no? Yung kanilang pagsasamba, no? Lagi nilang inaalay ang katawan ni Kristo. Pero well, hindi naman po talaga totoong Kristo yung kanilang inaalay every Holy Eucharist. So, wala naman po talaga yon. Diyos-Diyosan lamang po yun. Okay? Ngunit tayo bilang mga tao ay pinagbabawal na gumawa ng larawan ng Diyos sapagkat siya ay spirito. Ito po yung ating confession. Siya ay spirito at di nakikita. Okay? So paano ka nga naman gagawa ng imahe kung wala naman talaga ni isa sa atin ang nakakita sa Diyos? Okay? So yung nakikita nyo po na yung yun makikita natin na caricature. Caricature po ang tawag ko doon kasi nakakatawa po, no? Yung magandang lalaki na napakaganda ng buhok, long hair pa, may balbas, napakapogi. Na makikita nyo sa Siargao, mga ganon, mga kamukha niya. No, hindi po ganon. Mamamatay po yun, no? Hindi po ganon. Ganon nyo ba niluluwalhati ang Diyos? No. Awa-awa po talaga, no? Tapos meron pang application ngayon na parang sa TikTok ba yon? Parang yayakap sa iyo si Jesus Christ. That is a form of blasphemy. Paano mo nakita ang Diyos? Paano mo nakita na yun ang Panginoong Hesukristo? Okay? Pero, well, dahil po yan, hindi po yan dahil sa Katoliko, dahil po yan sa ating mga makasalanang pita. Okay? Hindi po natin yan ikinikredit sa Katoliko. Kahit walang Katoliko, kahit walang Roman Catholic Church, you alone, no? Nandyan talaga yan. Dahil makasalanan nga po tayo. Kaya yung total depravity po, once na maintindihan nyo po yun, mas lalong kaklaro sa iyo yung gospel. Okay? Hindi ko pa sinasabi na Calvinism, 5 points of Calvinism, 5 solas ang nakakapagligtas sa tao. Okay? Hindi po iyon. Okay. Okay. Bago muling ibigay ang 10 utos, binalaan ni Moises ang bayan hinggil sa ikalawang utos. Ano po ang ikalawang utos? Alam niyo po ba? Alam niyo po ba ang ikalawang utos? Okay, kasi wala na eh. Masyado na tayong naano ng Roman Catholic eh. Wala, actually, dinilit nila yun eh. Yung ikalawang utos. Kaya po talagang napakadelikado. Ipinaalala niya sa kanila na nang ibigay ng Diyos ang kautusan sa Sinai o yung sa bundok, walang sino man ang nakakita sa kanya. Bakit kailangan ipaalala ni Moises yun? Bakit kailangan ipaalala ni Moises yun? Kundi narinig lamang siya. Narinig lamang. Sabi sa Deuteronomy, nang magkagayoy nagsalita ang Panginoon sa inyo mula sa gitna ng apoy, narinig nyo ang tunog ng mga salita, ngunit wala kayong nakitang anyo. Tanging isang tinig lamang. Kaya mabigat po yun, ano? Bakit kailangang ipaalala ni Moises yun? Walang sino man ang nakakita sa Diyos, kaya't walang maaaring lumikha ng isang larawan niya. Napakalinaw po. Na nagmula sa aninmang nilikha. Actually, meron pong dedicated na verse dyan. Sa Deuteronomy pa rin po. Sabi sa talata 15 ng chapter 4, kaya't ingatan yung mabuti ang inyong sarili. Yamang wala kayong nakitang anyo nang ang Panginoon ay nagsalita sa inyo sa Horeb, doon nga po sa Sinai, mula sa gitna ng apoy, huwag kayong gumawa ng masama.
Huwag kayong gumawa ng korap na bagay, ng masamang bagay, at mag-ukit ng larawan para sa inyong sarili sa anyo ng sino mang tao, lalaki man o babae, sa anyo ng anumang hayop sa lupa, sa anyo ng anumang ibong may pakpak na lumilipad sa himpapawid, sa anyo ng anumang gumagapang sa lupa, o sa anyo ng anumang isda na nasa tubig sa ilalim ng lupa, o sa anyo ng kahit ano pa mang nilikha. Okay? Klaro po 'yun. Ngayon yung sa pangalawang bahagi nung confession natin. So, sabi doon walang katawan at mga sangkap, okay? Ng pabago-bagong damdamin ng mga tao. So, ayon dito sa ating reference, sabi dito, kapag sinabi ng kapahayagan ng 'yon ng pananampalataya na ang Diyos ay walang katawan o anumang bahagi o mga pita, ito ay pagtutol sa karaniwang paganong gawain, pagan practice po, ng paggawa ng Diyos ayon sa larawan ng tao. So malinaw po, no? Yung Roman Catholicism, hindi na po natin tatawagan na Roman Catholic Church, ay isa pong pagan, paganong samahan. Okay? Mga pagan po yon ang gumagawa ng mga iyon. Okay? Ang mga sinaunang Diyos ng mga Griego at Romano ay kilala sa kanilang masasamang pagnanasa. Ang mga nilikhang ito na itinuring na mga Diyos ay ginabayan ng makamundo at madalas na immoral na hangarin. Kaya ano po ang nangyayari sa mga kapistahan? Puro kahalayan. Okay? Gayon din, ang mga Diyos-Diyosa ng animismo at Hinduismo ay inilarawan na may mga pita. Isabihin, may mga motive daw at motibong tunay na di makadiyos. Okay? So, kaya po meron tayong mga Greek mythology, Roman mythology, mga myth lang po iyon. Ano? Ngunit hindi ba natin nababasa sa kasulatan ang tungkol sa mga mata ng Diyos, ang mga tenga ng Diyos at kamay ng Diyos? Okay? Pero sabi, may isa pong tayong kumbaga uh, kumbaga brother, sabi, kapag sinabi ng kasulatan bilang pag-aangkop sa ating kahinaan na ang Diyos ay may tenga upang ipahayag na siya ay nakikinig o may kamay upang ipahayag na ang kanyang kapangyarihan, malinaw na ito ay pagsasalita sa talinghaga. O sa English po, ito po yung sinasabi na metaphor. Okay? Metaphorical po ito. Kumbaga, kasi nga po, hindi natin nakikita ang Diyos. Kaya, kumbaga, ina-attribute natin sa Kanya yung mga, kung ano yung meron tayo. No? Meron tayong tenga na nakakarinig. Ganun po. Sapagkat sa tao, ang mga espiritual na kakayahan ay ipinahahayag sa pamamagitan ng mga pisikal na bahagi ng katawan. Okay? Sa madaling salita, ginagamit ng kasulatan ang tinatawag na anthropomorphism. Anthropo, ibig sabihin tao. Morphism, sabihin form o yung changing ng form. Okay? Upang ipahayag ang mga espiritual na katangian ng Diyos sa paraan na mauunawaan natin. Okay? Kaya po yung mga ganitong salita, actually po, iniayon po to ng Diyos sa ating limitadong mga isipan. Kaya nga po, 'di ba? Wala po sa salita ng Diyos yung word na Trinity. Pero yung word po na Trinity ay hayagan po sa salita ng Diyos. Okay? Pero wala po ni isa sa atin dito ang talagang makakapag-explain noon. Ako, kaya ko i-explain yon. Ang sasabihin ko lang, well, Trinity, may isang Diyos. At yung Diyos na yon ay tatlong tao. Sasabihin nyo, wow, that's ridiculous. Nakakaano yan. Kabaliwan yan. Well, yes, kabaliwan yan.
Kabaliwan yan dahil mahina ang iyong kokote, limitado ang iyong utak. Pero sa Diyos, hindi yan kabaliwan. Okay? So, ayun po. Okay. So, yung last naman po. Siya lamang ang walang kamatayan at tumatahan sa kaliwanagan na di kayang abutin ng sino man. So, itong huling bahagi ng pahayag ay ito po ay direktang hinango mula sa wika ng kasulatan. Actually po, ito pong confession natin, galing lang din po to sa scripture. Okay? So yung last na bahagi niyan, mababasa natin sa sulat ni Pablo kay Timoteo, yung unang sulat niya po. Sabi po sa chapter 6, talata 15, siya ang pinagpala at tanging makapangyarihan, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, na siyang tanging may kawalang kamatayan or immortal, at nananahan sa liwanag na di malapitan, na walang taong nakakita o makakakita. Sa Kanya ang karangalan at walang hanggang kapangyarihan. Amen. So sino po ang tinutukoy ni Pablo dito sa sulat niya na ito? It is the Lord Jesus Christ. At dito, pinapakita talaga na walang ibang nakakita, no, sa Ama o sa Diyos, kundi ang Diyos. Okay? So, yun po ang ibig sabihin pag sinabi natin sa confession, siya lamang ang dalisay na espiritu, di nakikita, walang katawan at mga sangkap na pabago-bagong damdamin ng mga tao, siya lamang ang walang kamatayan at tumatahan sa kaliwanagan na di kayang abutin ng sino man. So, dito na po tayo magtatapos. And see you po next time. Amen. Narinig ba ako, Tol? Okay. Sige po. So we praise God dahil paliwanag po sa atin no yung parte na to. Actually paragraph 1 pa lang po ito ng chapter 2. So meron po ba kayong katanungan? Okay po ba kayo? Ayun no. So sige, kung wala po kayong tanong, ako po magtatanong. Okay, by the way, ang topic po no is patungkol siya sa espiritualidad no ng ating Panginoon. So malino naman po 'yun na na-explain. Sige po, so may time pa naman. So sa anong paraan po inihayag ng Diyos ang kanyang sarili? Kung nakinig po kayo. Sa anong paraan inihayag ng Diyos ang kanyang sarili? May 4 po na sagot. Po? Opo, hindi po siya nakikita. Sige, yun muna. Ano pong ibig sabihin ng hindi siya nakikita? Yes, siya ay espiritu, pero meron pong binigay na mas malinaw na pagpapaliwanag po kanina. Ibig sabihin, hindi siya nakikita. Pero nakita po natin siya sa pamagitan ng Panginoong Hesus. Although hindi tayo nakita, pero may nakakita sa Kanya. So, hindi nakikita in a sense na hindi talaga siya nakikita. Hindi po yun ang ibig sabihin ng hindi nakikita. So ano po yung pinaliwanag? Sa boses. Hindi, ang tanong po is, anong ibig sabihin ng hindi siya nakikita? Ibig sabihin siya po ay hindi natin katulad. Yan po ibig sabihin ng hindi siya nakikita. Hindi po in a sense na hindi talaga siya nakikita, but in a sense na siya ay iba. Siya ay banal. Hindi tayo katulad ng Diyos. Yun po ibig sabihin ng hindi nakikita doon. Tama ba, brother? Okay. Tama na may pagkakaunawa ko. Okay. Okay, yung pangalawang tanong. So, paanong paraan inihayag ng Diyos ang kanyang sarili? So, yun po. Isa po yun ay sa salita. Although, nabanggit mo ba yan, Tol? Yung salita? Yung Bible mismo, yung kasulatan? Hindi ko siya particularly nabanggit. Pero nabanggit ko naman yung incarnate word sa salita. Yes, incarnate word, which is the Lord Jesus Christ. Yun. Okay.
So, well, yes, sama po yun. Inihayag ng Panginoon kanya sarili sa salita, which is the Bible. Pero kanina, ang explanation is incarnate word. Ibig sabihin, ang nagkatawang tao na salita, and that is our Lord Jesus Christ. Isa po yun. Ano pa yung tatlo? Romans 1. Romans 1. Romans 1, creation. Nilikha, di ba? The heavens declare the glory of our Lord, no? So yan, pangalawa. Ano pa? Tingnan nyo yung katabi nyo. Image bearer yan ng Panginoon, no? Yung mga tao, tayo mismo. God revealed Himself, no? Dahil meron siyang nilikha na nagbe-bear, no, ng kanyang mga katangian, no? Lastly, ito yung gusto ko i-highlight, yung panghuli. Paano? Tumingin kayo dito. Sige po, ano yung pang-apat? Lalabas to sa quiz, kaya tandaan nyo. Pang-apat ay dahil may pagliligtas. At yon ay ang iglesia. Diba sabi pa nga, ang church is closest to heaven. So gusto ko siyang i-highlight kasi sana doon nyo po makita yung kahalagahan ng iglesia. Ang church po ay hindi lamang po yan parang trip-trip lang natin every Sunday. But ang iglesia ay ang pagtitipon ng mga mananampalataya, ng mga niligtas. So kung meron kang pupuntahan na ikakagalak ng iyong puso, kung ikaw ay isang mananampalataya, hindi dapat yun sa labas ng iglesia. Dapat ninanais ninyo na makabilang kayo at makasama ninyo ang mga kapatid ninyo sa mananampalataya. Yun ang kaligayahan ng tunay na mananampalataya. Okay? Dahil diyan, makita natin ang kaluwalhatian ng Panginoon. Okay? So yun po, dahil may pagliligtas. Last question. So, ano lang naman to, pero theological term na kasi. Wag na lang. Sige, wag na lang. Yung anthropomorphism lang. Anthropomorphism, ang ibig sabihin nun ay paggamit ng mga ano tawag doon, tol? Katangian or kalikasan ng tao to describe? Parang pagtatao or personification, parang ganun. Okay. Para i-describe yung spiritual truths, no, ng Panginoon. For example, may mabasa kayo sa Biblia, nasa kanang kamay. Siya ay nasa kanang kamay ng Diyos. So, parang ganon. Hindi po literal yon na kanang kamay ng Diyos. Di ba? Meron pong ganon na mababasa ninyo. Isa po yun sa example ng anthropomorphism. Okay? Para lang ma-describe. Kasi tayo, hindi natin maunawaan yung mga spiritual truths, no? Kung wala pong mga ganon. Kasi ang tayo, bilang tao, ang alam natin, may kamay, may mata, may, di ba? Ang iglesia, paano dinescribe? Ang iglesia, katawan. Diba? Para maunawaan natin yung katotohanan na ang mga mananampalataya ay iisa na kay Kristo. Kabilang na sa kanyang pamilya. So, ginamit yung ganong paglalarawan. Okay? Dahil nga po, ang Diyos ay di nakikita. So, we praise God kasi meron pong mga paglilinaw ang Diyos sa atin. Although hindi talaga natin makokomprehend kahit po dumating na yung panahon na tayo ay nasa presensya niya na, hindi pa rin natin maunawaan ang lahat. No? Patuloy yan. No? Ganun po kalaki, kalawak, kabanal ang ating Panginoon. Yun po yung sinasamba natin dito. So, we must behave well also. No? Ano ba yun? Parang may nakausap ako sa ganun. Ikaw ba yun, Bal? Yan, yung tama talaga dapat, maayos, yung respeto talaga ang ating ipapakita. No? Kasi nga, kung tayo, nagbibigay tayo ng respeto sa mga presidente, mga teacher, mga police, kasi alam natin na may otoridad sila over us. How much more to our living God?
So magsiayos po tayo sa ating pamumuhay, sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Although hindi po yon ang way ng kaligtasan, but dahil po tayo ay niligtas na, so ganun na lamang po din dapat tayo lumapit sa ating Panginoon with reverence. No? So lastly po, bago tayo mag-take a break, by the way, hindi pa po to worship service ha, ano pa lang po to, Sabbath school pa lang ang ginagawa natin. Naka-text ko po si Nanay Pearly. Nasa meeting po siya ngayon. Kasi i-demolish daw yung mga bahay doon sa lugar nila. Kasi rights nga lang yun. Yun lang problema, basta rights talaga, no? Yun, parang pagkakaano ko, 30,000 lang daw ibibigay sa kanila. So, yun, 30,000 nga lang daw. Tinatanong ko si Nanay Pearly, saan po plano nyo lumipat? Sabi niya sa Mars. Hindi ko lang alam kung, hindi ko naintindihan yung pagka-text niya eh. Medyo iba kasi ano niya. Basta sabi niya, after po nito, baka Mars na po. Saan po makakarating? Sa March siguro. Okay, sorry. Saan po, sabi niya, saan po makakarating yung 30K? Ang laki ng gastos sa bahay, tapos ito lang. So, challenging times no sa ating kapatid na si Nanay Pearly. So handa-handa nyo na po. Hopefully makapagbigay din po tayo financial help sa kanya. And yun, tinatanong ko kung saan sila lilipat. Sa March nga daw po. Hindi, sa March pa naman. Sa March yan na. So yun po, kakausapin natin. Let's include Nanay Pearly sa atin po mga prayers. So please include si Nanay Pearly po sa mga panalangin ninyo. Sige po, we will take a break for 15 minutes and mag-start po ang morning service 11:15. Salamat, Tol, sa pagtuturo at stay lang kayo dyan. Okay. Sige, Tol.